Body flocking in a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. You don't know me. Running with my knees on, running with my lonely. It's so tall. They want to show others that Give it to me. Give it to me. Hello everyone and welcome to another weekly vlog. So ngayon guys is Tuesday, 3:45. Kagagaling ko lang sa trabaho and naligo na rin ako. Tapos maganda yung weather sa labas, sunny. Malamig siya pero hindi ganun kalamigan, positive pa rin siya. 14 ang temperature, di ba ang weather. Tapos mamayang gabi guys uulan. I mean, mag-snow na naman. So, yun. May snow na naman bukas pagpasok sa work. So, yun. Mag-unboxing tayo ng box. Kasi mayroon akong biniling 2 items sa Amazon. Tapos, magluluto ako ng patties for dinner. Mag-burger kami. Tapos, salad. And then, magluluto ako ng inasal. Kasi meron akong binabad na chicken na nasal, o diba? Kinapi ko lang yun sa Instagram kasi may pinapalo ko doon na yung mga nagluluto ng, alam mo yun, recipe. Kaya gusto ko siya sa Instagram kasi mabilis yung transition. Madali mo siyang, hindi mo kailangang manood ng mahaba. So, yun. Kaya yun yung lulutuin ko for lunch. So, yun guys. Kung gusto nyo ng real protein, bison ang gamitin nyo. Nabili ko to sa Costco. 3 ganito. Almost $30. Pero, meron siyang 3 bag na ganito. Tapos, ano siya? Nahahati ko siya sa 4 na patties. Which is affordable. Compare mo kapag bumili ka sa labas, sa iba. So, yan. Gagawin ko siyang patties. For burger. Let's play. Let's play. Let's pray, Remy. not everyone in Kiribati You're so ugly, Remy. Together they work to build a wall and drain the land. They want to show others that Give it to they're a me. resilient Give it to me. nation and they don't want Come to on. leave. Give it to mommy. Give it to mommy. Kaya pala sobrang lamig guys. Feels like -12. Bili muna kami ng breakfast bago pasok sa work. Actually, coffee lang naman sa akin. Dito kami bibili sa may plaza. Good, it's not busy. I want large double please. Left or right? Doesn't matter. Mas masarap kasi ang coffee ng McDonald's. Right? Mm-hmm. I like iced coffee, but it's too cold. Feels like -12. So, order na tayo.
medyo mahaba ang pila. Yeah, maaga ako makakarating sa trabaho. Kasi kailangan i-drop po siya. Kasi meron silang boys night out. So, yun. And then, mamaya, mag-grocery tayo. No pay here? No. They have 3 window. Pay here, pick up, and reserve. O, diba? Nakakalito. It's cold. Meron akong goggles, guys. Imbes yung face mask, ito na lang ginagamit ko. So freezing. See you later, guys. So yun, guys, kakatapos ko lang dito sa work. And ang pula ng ilong ko, guys, kasi from doon sa building papunta dito ang lamig. Ano lang siya, 0, pero yung salpok ng hangin niya parang yellow ba? Parang ganun. So yan, ang pula-pula ng ilong ko, tapos may tagihawat pa ako dito. Tinatagihawat na ako sa mask. So yun, dediretso ako ngayon sa seafood. Kasi mag-grocery ako ngayon. Tapos, kung ano yung kulang, tatapusin ko sa Walmart. Kasi, na-realize ko ngayon, winter, mahirap mag-grocery guys ng weekly. So, yun. Pag lang mayroong kailangan, kagaya ng mga prutas, kasi hindi naman tumatagal yung prutas, yun yung bibilhin ko. Mostly lang naman, pag weekly, mga saging, yan, orange. So, sobrang traffic, guys. Ganito pag after work, palagi akong nata-traffic. Diyos mio, inabot tayo ng traffic, siyam-siyam. Sobrang traffic sa Deerfoot kasi doon ako dinala ng mapa. So finally, nakarating na tayo sa Walmart. Pero nyo guys, alas 5 pa lang, madilim na. So today guys is Saturday 9:30 ng umaga. Pasensya na guys, hindi ako nakapag-update kahapon kasi super pagod ako kahapon. Kasi gagaling sa work and then na grocery and super traffic guys. So yun, hindi na tayo nakapag-vlog ng maayos, hindi tayo nakapag-haul. Kasi feeling ko kahapon yung around 6 o'clock, sobrang dilim na, parang pitch black na siya. Parang, alam mo yung late na. Kaya, ayun, dali-dali ako. Tapos, super traffic guys sa Deerfoot kasi nag-Deerfoot ako. And, I think kaya busy yung mga tao sa road din is kasi Black Friday weekend.
So, I think marami nagsha-shopping. Alam nyo na, di mahilig mag-shopping dyan. Hindi ako guys, hindi ako mahilig dyan sa mga shopping unless kailangan ko lang or yung gusto ko talaga. Pero yung mga essential, yun lang yung priority ngayon. Kasi nga, alam nyo na, medyo mahal ang bilihin. Grocery yan, walang problema sa grocery. Kasi kailangan yan. So, yun. Pagod ako kahapon guys. Kasi sabi ko nga, ayoko naman mag-grocery today kasi pag ganitong malamig, ayoko talagang lumalabas. And pinipilit ko mag-grocery ng every 2 weeks ngayon kasi malamig. And 6 days na nga ako nagtatrabaho and at least kailangan ko ng isang araw. Tapos dito, kailangan ko maglaba, maglinis. So yun, para i-prepare ko naman yung for the coming weekdays. So yun lang yung masasabi ko. Ganyan guys ang buhay dito sa Canada. Pero kung summer okay lang lumabas-labas. Pag weekend, yeah, kasi ang summer dito is very short guys. Kaya pag ganitong malamig, pinipilit kong magstay lang dito sa apartment. So yun. Maya-maya after nito, magtotow ako ng meat kasi nga, nasabi ko na ba? Yeah, for lunch and dinner. So, yun. Ngayon, nagira-run yung wash and dry ko kasi nga, naglalaba tayo. Marami kaming namimiss na kainan sa Ontario. Isa na rin yung Alok Minerva araw. Alok Minerva, yun yung Korean food, lalo na yung soup nila, kamjatang. So, kung papunta kayo sa Mississauga or nasa paligid kayo ng Mississauga, sa may GTA, pasyalan yun. Dalawa yung branch nila, I think, sa may Oakville at saka sa Mississauga. Really authentic siya. At saka yung Pomi sa town namin yun. Kaya pag pumasyal kami ulit sa Ontario, babalikan talaga namin yung madalas namin pinupuntahan doon. Yung mga favorite spot namin. So, right? Right? You miss some a food that we usually eat? Oh, yeah, sometimes. Yeah. Sometimes lang daw. Pero pag kumain kami dito, kung kagaya ng Pomi, sasabihin niya, mas masarap dun sa lugar natin. At saka, wala dito nung yung guys, yung Chick-fil-A. Yeah, wala sila dito. Ginugal ko siya, kung meron, sabi, close na raw. So, yun, hopefully magkaroon sila dito. So, yeah, marami kaming namimiss doon. Kaya, gagaya ng mga Krispy Kreme, yun, buting na lang may Uncle Tetsu dito, yun. So, yan guys, itutuloy ko na yung ating linis at labada. Labas na tayo guys ng meat para mamayang lunch at dinner. So, ito yung Italian sausage na nabili ko sa Costco. Tapos, isda tayo. Kasi nakikraving ako sa isda again. So, ito natin siya. Diyan lang siya.
ni Remy. Kasi kakaligo lang niya. Ganyan siya kapag after maligo. Ano siya? Super energetic. So yan guys, tayo ay nag-e-edit ng video. And si Remy is napakalipot. Kasi gusto ko siyang i-upload tonight, midnight, or tomorrow. Hindi ko sure kung matatapos ko to. Kasi may pasok ko bukas. Nagkanda na nga ako ng baon ko. So hi guys. Magandang hapon. So yan, natapos na naman yung ating isang araw sa work. And tayo ay pauwi na. Pero bago pala ako umuwi, magpapagas muna ako kasi half tank yung gas ko. Papansin nyo guys, maganda yung weather, sunny, pero malamig siya. Ang temperature is positive 4 but it feels like 0. So yan ang temperature ng Calgary. One week na ganyan siya, sunny and below 10 degrees Celsius, which is not bad. Okay lang malamig, basta wag lang mag-snow. So kagabi guys, nag-e-edit ako ng video, which is ipopost ko na siya mamaya kasi hindi ko siya natapos kahapon. Medyo late na, para sa akin late na kasi maaga ako natutulog. And mamaya ipopost ko na siya, konting edit pa. So yun, while I'm doing my editing, nag-browse din ako sa TikTok. And alam niyo ba guys, may nakita ako sa TikTok na nag-viral siya, I think, kasi nasa news din siya sa radio na nangyari dito mismo sa Calgary. I-share ko sa inyo kasi marami dito sa atin na mga vloggers. Marami na dito sa ating vloggers, especially mga kababayan natin na galing Pilipinas. Sinashare nila yung experiences nila coming here as a student and immigrants. So yun, so ganito ang kwento niya. Sa gym siya nangyari. Isa siya sa famous na gym dito sa Canada, and merong isang young lady na nag-film habang nag-workout. So binasa ko yung caption TikTok niya. At first daw, in-approach na siya, sinabi sa kanya na wag siyang mag-video at wag siyang i-include sa video. So yun, so ang ginawa ng bata, minove daw yung camera away from that guy. Tapos nung pangalawa, nag-video ulit siya sa sarili niya, nag-workout. Yun, doon na nangyari yung incident. Nagkaroon sila ng argument, nasty argument, which is yung bata ipalaban. So yun, and then yung lalaki, alam niyo ba kung ano nangyari dun sa lalaki? Naban siya dun sa gym na yun, and not only sa gym na yun, all over Canada. So yun ang napala niya sa pangbubuli niya dun sa bata. So yun, na-share ko lang yun kasi ayun nga, sabi ko, marami dito ngayon na nagbo-vlog ng mga student or immigrants. Sinashare nila yung experiences and pati yung mga buhay nila dito coming as a new immigrant and new student. Ang sa akin lang guys, iba kasi yung environment dito at saka sa Pilipinas, lalo na dito. Kapag nagbo-vlog kayo sa public, just make sure be aware sa surrounding nyo and be respectful kasi especially yung mga puti guys, hindi sila masyado sa social media, sa totoo lang, napansin ko yan. So lahat naman ng vloggers guys nakaka-experience nyan, yung mga nagbabash or yung mga nakaka-rinig ng mga rude kapag nagbo-vlog ka sa public. Ako, in my own experience, na-experience ko yan. Pero hindi pa ako nag-YouTube noon. Ano pa lang ako, sa Instagram. Kasi nung bago ako mag-YouTube, mahilig na talaga ako mag-post nung nag-workout. Yung mga short clip lang ba, mga less than 10 seconds, ganun.
So, nangyari sa akin din yan back in Ontario. Nag-workout ako sa bench and alam ko wala akong katabi. As in ako lang. And yung mga bench niya is tabi-tabi. So, ang gamit ko yata nun is dumbbell. Tapos nagpalit ako ng equipment. And habang nagpapalit ako ng equipment, yung video, iniwan ko nagra-run. So, pagbalik ko, may babae nang nakaupo doon. So, then nakita niya yung video ko na nagra-run. Sabi niya sa akin, are you taking video of me? Sabi ko, no. Sabi ko ganun. Sabi niya, why? Sabi niya, can you stop that video? Sabi ko, why? I'm not taking you a video. I'm taking my video for myself. Sabi niya, no. Can you turn it off? I'm not comfortable. So, yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko pa nga sa kanya, for your information, I'm not taking you a video. It's for me. It's for myself. So, yun. Hindi na ako nakipagtalo. Tapos, yun lang sinabi ko sa kanya. And hindi ako nag-sorry guys kasi hindi ko naman kasalanan yun. Nung nagbi-video ko, wala pa siya doon. So yun, umalis na lang ako para wala nang, alam niyo yun, yung sagutan kasi magdugo pa ilong ko. So yun, umalis na ako. So yung mga ganong rude comment, kapag nagbo-vlog ka, marami kang ma-encounter dito. Lalo na yung mga hindi nga sa mga into social media. So yun guys ang iingatan nyo. And yun, na-share ko lang sa inyo para aware kayo. So ayan guys, nandito na ako sa parking. Hindi ako umiikot pa ako kasi puno yung street. Dito ka nag-park sa tapat ng building. Kasi Sunday. At maaga naman akong aalis tomorrow kasi maaga naman yung shift ko. So yun. And tatapusin ko na rin yung vlog ko guys. And before that, gusto ko muna palang mag-thank you sa ating mga viewers, new subscribers. Thank you for watching. And thank you at na-appreciate yung pag-vlog ko. And yeah, sana nag-enjoyed kayo and I hope to see you next week. Kasi weekly na ako nag-upload ng video. Nagiging consistent na rin ako. So again guys, thank you and have a good week sa inyong lahat. Bye guys!